Sa loob mismo ng Batasang Pambansa, natangayan ng dalawang mamahaling relo ang isang negosyante na katransakyong nagpanggap na congressman. Sa Mandaluyong naman, arestado isang illegal recruiter na gumagamit ng peking plane tickets para manloko. Saksi si Emil Sumangil. Huwag ka nang mag-iiskandalo, ha? Huwag ka nang mag-iiskandalo. Para wala tayong gulo. Matapos paligiran ng mga pulis, hindi na nakapagsalita at nakapalag si Rubilin Redoblado alias Rose B. 25 anyos, tubong Javier Leyte. Hinuli siya sa entrapment operation ng CIDG, Anti-Transnational Crime Unit, matapos ma-recover ng mahigit 10,000 pisong mark money na iniabot ng undercover CIDG agent. Patotoo raw yan sa reklamong large-scale illegal recruitment na inihain laban sa kanya nang hindi bababa sa 10 tao. At tinanong ko sa kanya kung magkano ang sahod. Ang sabi niya sa akin, $300,000 a month. Dating OFW sa Saudi ang suspect na ngayon nangangako na raw sa mga recruit ng trabaho para sa isang 5-star hotel sa Canada. May ipinapakita pa siyang plane ticket kapag nag-abot ang biktima ng 15,000 pesos na paunang bayad sa pagproseso ng mga dokumento. Pero ang ticket, peki pala. Naka-convince kasi ikaw namang aplikante, you are aiming really na makalipad ka, makapagtrabaho ka sa abroad, para iniisip mo, makakatulong ka sa pamilya mo, makakatulong ka sa mga kamag-anak mo at gaganda ang buhay mo. Hindi mabibistong peki ang ticket dahil hindi raw matutuloy ang flight at dito, peperahan na naman ang biktima. Hihingian na naman ng another 10,000 for rebooking. Totoo ba silang makakaalis? Siguro, hindi ka rin tiyak kung mapapaalis mo sila, yung mga nire-recruit mo. Hindi ka ba naaawa dun sa mga tao na yun? Bukod dyan, may warrant din siya sa Eastern Visayas para sa kasong qualified theft. Sa mismong Batasang Pambansa naman, naikasaraw ang modus ng isang budol-budol laban sa babaeng ito na nagbabuy and sell ng mga mamahaling relo. Isang nagpakilalang si Congressman Jules Ledesma ang kumontak sa kanya sa text at Viber para bumili ng Rolex. Sabi ko sa Rolex Center na lang magkita. Doon na lang mag-meet. Doon na nga lang daw magkita sa sa Congress, parang sa Batasan Hills. Pinakatid niya sa pinsa ng Rolex pero nagkataong wala ang totoong Congressman Ledesma sa opisina niya. Ang katext naman niyang nagpakilalang si Ledesma, sinabi sa session hall na lang pumunta. Bago tuloy ang papuntahin sa isang coffee shop sa Kamara, isang security personnel raw ang papupuntahin niya roon at may lalaking ang nakipagkita sa kanya. Nakipagkamay pa sa akin, kasi tinanong, abe, asan yung relo? Ito, sabi ko, ito yung relo. Pagkuha sa akin ng relo, sabi ko, kuya, pengin naman akong ID. Binigyan ng ID, pabaligtad. Umalis agad ang lalaki tangay ang relo at hindi na nakabol. At ang katransaksyon niya, hindi na makonta. Itinanggi na ng kampo ni Ledesma na siya ang katransaksyon ng biktima. Ipinablatter na ng biktima ang insidente. Ang dami yung CCTV camera. Bakit ang dami nakapasok ng mga ganong tao? Tapos sa loob pa ng di ba? Sa loob, oo. Di ba alam naman natin higpit dun. Tapos dun siya nakapag-meeting place mismo dun sa coffee shop nila sa loob. Ako si Emil Sumangil ang inyong saksi.